po ay muling magbabalik upang ipagpatuloy po natin ang naiwan po natin na pagtalakay ukol po sa Islam, ang daan ng kaligtasan. Nabanggit po natin yung kalagayan ng tao. Ng tao ay nagsusumikap dahilan sa kanyang mga pagkakamali at pagkaligaw ay muling nagsusumikap na makabalik sa Diyos, ngunit ang natahak na daan ay mali sapagkat hindi tama. Marami po mga bagay na ating nakita. So ang tao, bagamat siya ay nagsusumikap sa Diyos na makabalik, hindi pa rin niya matutunghayan kung paano at anong paraan tayo muling makapanumbalik. Sa pagtalakay natin ay nabanggit natin ang isang ilustrasyon ng isang ama na ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ipinapatay para ang kamatayan niya at dumanak ng dugo ay siyang magiging kapatawaran ng sanlibutan. Sa palagay ko po ay alam ninyo kung ano ang paniniwalang ito. Ito yung mga naniniwala doon sa mga bangbahagi ng Biblia o na sinasabi natin na yung Diyos Ama ay isinugo ang Diyos Anak na si Jesucristo upang mamatay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Gaano ito katotoo? Ito ba ay makatwiran? Kung titignan po natin, dahil sa pananampalataya na sinasabing original sin, yung pong sinasabing original sin, yun yung dahil si Eva at si Adan ay nagkasala at ang kasalanan iyon ay namana natin. Ang alam ko lang po na namamana mula sa ating mga magulang ay yung mga kayamanan. Anong mga bagay na naiwan nila ay pwede nating manahin. Pero sa puntong ito, sa sinasabing original sin o tinatawag na ancestral sins ay hindi po makatwiran na pati kasalanan ng aking mga ninuno o ang aking mga naunang magulang ay pati ako ay magbabayad. Kahit na po sa batas ng ating lipunan, hindi po pwede ng anak dahil nagkasala, pati ang tatay ibibilang na makasalanan. O ang ama kapag ka nagkasala, kasamang ikukulong ang anak o parurusahin dahil ang ama ay nagkasala. Hindi po yan makatwiran. In fact, meron pong mga ilang sipi sa loob ng Biblia ng mga kapatid po natin na Kristiyano na ito po ay hindi tinatanggap. Halimbawa po, buksan po natin sa Jeremias kung kayo po ay may mga Biblia diyan. Buksan po ninyo. Sa Jeremias, Kapitulo 31, talatang 30, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasamaan. Yan. Hindi po pwede na ang isa ay mamatay o parusahan dahil sa kasalanan ng iba. Bawal po ito. Ang prinsipyong ito ay bawal. Ezekiel, Kapitulo 18, talatang 20, ay ganito po ang ating mababasa. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kaniya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Ay di kanya-kanya. Ang kasalanan mo, hindi pwedeng bayaran nino paman. Yan po ay prinsipyo na ibinibigay ng Biblia na hindi po ito tinatanggap na ang kasalanan ng ating mga magulang o lalo na particularly si Eva at si Adan ay nagkasala sila, yun ay mamanahin ko. Kaya ako ay nagkasala. So anong tugon? Ay babayaran naman ni Jesucristo. Ayun nga ang problema Yung tao, paniniwala sa Islam na si Jesucristo ay isang malinis na tao at hindi nagkakasala o hindi siya nagkasala. Pagkatapos parurusahan mo ng dahilan lang sa mga tao na iba. Kung titignan po ninyo sa mga kasaysayan, yan po ay paniniwala ng mga pagano noon na meron silang mga inaalay kapag nagkakaroon ng dilubyo, iniisip nila na ang Diyos ay nagagalit. So, kinakailangan silang mag-alay. So, anong ginagawa nila? Kumukuha sila ng piling tao
babae o lalaki, at iniaalay nila yan, at ang dugo ay padadanakin, at ang Diyos-Diyosa na ito ay matutuwa at hindi na niya parurusahan at mawawala na ang dilubyo. Yan po ay prinsipyo ng mga pagano na itinuturo nila. Ngunit may mga tao na ginaya iyan at ang ginawa nila, si Jesucristo ay inialay din ng Diyos para sa kasalanan ng sangkatauhan. Paano nangyari yon? Tanungin natin si Jesucristo doon sa isang naitala sa loob ng Biblia na anya sinabi niya ang bahagi nito sa Marcos 11, talata 25, na sinasabihan niya ni Marcos tungkol sa totoo ba na siya ay inialay o inihandog siya para sa kasalanan ng tao. Ganito pong kakasabi niya. Sinabi ni Jesus, lumakad kayo at alamin ninyo ang kahulugan nito. Habag ang nais ko, hindi handog. Magpatawad kayo kung magkaroon kayo ng anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. So si Jesus mismo hindi siya naniniwala na siya ay inialay para sa kasalanan ng sanlibutan. Bagkus sinabi niya, alamin ninyo ito. Habag, mercy, awa, ang nais ko, hindi handog. Hindi siya inihandog, kaya inireject niya yan. Hindi niya pinaniniwalaan na siya inihandog para sa kasalanan ng sanglibutan. Sa Biblia pa rin, isang bahagi pa rin, sa katapusan ng talata na ito sa Biblia, si Pablo mismo ang nagsabi sa Galatia, Kapitulo 6, talata 7, ay binanggit niya ang ganito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat na inihisik ng tao ay siya namang aanihin niya. Di tamang-tama ito sa prinsipyo na sinasabi na kung ano ang kasalanan na ginawa mo, ikaw ang mananagot niyan. Hindi pwede na ang iba ay magbabayad. So, ang prinsipyong ito na ang tao ay mapapatawad lang sa kasalanan ng sanlibutan, na ang Diyos anak daw ay ipinapatay ng Diyos Ama para patawarin ang mga tao na makasalanan. Hindi po ito makaturiran at hindi po ito makatarungan sa loob ng Biblia. Nagpapakita lamang na ang tao ay patuloy na naghahanap ng daan patungo sa Diyos sa magitan ng kanyang sariling pagsusumikap. Magagandang katwiran, pagiging relihiyoso, mayaman siya kasi meron pong katuruan sa mga kababayan natin. Total, magparami na lang ako ng pera. Kung saan man ang galing ang pera na ito, ay wala nang problema. Dahil pagka namatay ako, yung aking mga anak o mga kamag-anak, ipagdadasal nila ako. At magbabayad ako doon sa magdadasal at ako'y makakapasok na sa paraiso. May ganyan pong paniniwala. Alam po ninyo siguro kung ano po ang grupo na ito. Na kinakailangan ipagdasal yung namatay para ang kanyang kaluluwa ay umakyat sa paraiso. Ay nangyayari na ngayon. Binabayaran na ngayon ang pagpasok sa paraiso. Papaano na ngayon yung mga tao na walang kamag-anak na umaalala sa kanila o walang pambayad doon sa nagdadasal para ang kanilang kaluluwa ay maibsan ang kasalanan. Hindi po makatwiran ito. Ganito ang sinabi ng Quran tungkol sa bahagi na ito na sinasalungat ang gayong uri ng paniniwala at o pananampalataya. Sa Kapitulo 18, talata 103, talata hanggang 105, ay ganito ang sinasabi po sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino para inyo pong naiintindihan na ito. Ngunit ang original po na wika ng Quran ay nasa wika pong Arabic. Ito'y pagkakasalin lamang doon sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabihin ninyo, sasabihin ba namin sa inyo ang tungkol doon sa mga taong gumagawa, ngunit walang saysay ang kanilang mga gawa? Kita nyo? Tuloy natin. Nalubos na nagsisikap, ngunit pawang sayang lamang sa buhay na ito. Bagamat akala nila na sila
ay makakatanggap ng kabutihan dahilan sa kanilang mga gawa. Sila yaong mga hindi naniniwala sa mga tanda mula sa kanilang Panginoon. At sa katotohanan, pa nga sila ay pawang magsisiharap sa Kaniya sa kabilang buhay na walang pakinabang ang kanilang mga ginawa o kaya kami sa araw ng paghuhukom ay pagkakalooban sila ng gantimpala. Kaya may sinasabi po ang Quran na bagamat tayo po ay may pagsusumikap na muling makabalik sa Diyos, pero ang mga ginagawa po natin kahit na anong pagsusumikap ay hindi po magkakaroon ng bisa dahil sa alin. Akala nila ng kanilang mga ginagawa ay mabubuti. Ano anya? Dahil hindi sila naniwala sa tanda o sa revelasyon na ibinigay sa huling propeta. Sa revelasyon na ibinigay kay Hesukristo at sa lahat ng propeta. Sa halip, sinunod nila ang kanilang sarili. Ngayon, ano ang solusyon? Dahil lahat ng mga ginagawa natin na taliwas sa itinuturo ng banal na Quran, sa mga salita ni Allah at sa mga itinuro ng mga propeta, may solusyon. Kaya nga, ang papagat po ng ating pagtalakay na ito ay Islam ang daan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Una sa lahat, may mga tao na nagsasabi na ang relihiyon ay hindi natin kailangan. Ayan po, marami pong sabi niyan. Ganyan din ang sinasabi ko noon na ang relihiyon ay hindi natin kailangan. Ang ating relasyon lamang ang kailangan upang tayo ay magkaroon na anya ng buhay na walang hanggan o kaya magkaroon ng makapasok sa paraiso. Naintindihan kaya nila ang salitang relihiyon o baka ang nasa isip nila ay sekta? Napakahalaga po na intindihin natin kung ano po ang ibig sabihin ng relihiyon sa salitang ito. Sabi nila, hindi natin kailangan ng relihiyon. Paano hindi natin magiging kailangan? Samantalang ang salitang relihiyon ay mismo ay binanggit sa Biblia. Yung mga tao nagbabasa ng Biblia, silang nagsasabi na hindi natin kailangan ng relihiyon. Paano kung nabanggit ito? Sa Santiago, Kapitulo 2, talata 27, ay nabanggit ito. Kung ito'y nabanggit, mahalaga. Mahalaga. Tingnan po ninyo yan. Kahit na sa Bibliang English ninyo at sa Tagalog natin, mababasa yan dyan ng salitang relihiyon. Ano ba yung salitang ito? Mula po ito sa salitang relegare. Relihiyon, relegare. Na anong ibig sabihin nito? Ito po ay salitang Latin. Ugat nito ay salitang Latin mula sa salitang relegare na pinagdugtong na re at saka lehio. Ano yung re? Yung re ang ibig sabihin ay again, muli o panunumbalik. At yung lehio ay panunumbalik o pagtatali. So pinagdugtong ang salitang ito na sinasabing relihiyon. Re ay muli. At yung lehiyo o yung pagtatali o panunumbalik. Kaya ang ibig sabihin, panunumbalik na muli sa puong may kapal. Pero paano tayo makakapanumbalik sa puong may kapal? Itutuloy ang paksang ito